afternoon po sa ating lahat. Nawa po tayo pong lahat ay handa ng katagpuin ng ating Panginoon. At bago po tayo magsimula, sinasabi po sa Psalms 42 verse 2, "My soul thirsts for God, for the living God. When can I go and meet with God?" Kung ngayong hapon na to, you are asking yourself, kailan nga ba? When is the right time to meet our God? Huwag ka nang magdalawang isip. Huwag mo nang i-scroll tong gawain na to. Because this is the right time para katagpuin mo ang ating Panginoon. Kaya ngayong hapon na to, nawa meron tayong puso na uhaw sa presensya ng ating Panginoon. Na hinahanap-hanap yung pagmamahal ng ating Panginoon. Kaya tayong magsimula na kantahin natin to na, "Lord, I am longing for you." Katagpuin mo kami ngayong hapon na ito, Panginoon. Yes, Lord. Ngayong hapon na ito, Panginoon, kami ay lumalapit sa iyong harapan, O God. Lord, katagpuin mo ang bawat isa, Panginoon. Dahil, Lord, we are longing for you. And we want to worship you, Panginoon. Kaya, Lord,
manonood, Panginoon. Lord, siyasatin mo po ang puso ng bawat isa, Panginoon. Ngayong hapon na ito, Panginoon, ang bawat isa, Panginoon, ay may kanya-kanyang gawain, Panginoon. May mga bagay, Panginoon, na nagawa kami, Panginoon, na hindi kalugod-lugod sa iyong harapan, Panginoon. Kaya ngayong hapon na ito, Panginoon, kami ay humihingi ng kapatawaran, Panginoon, sa iyong harapan, O God. Pakalinisin mo po ang bawat isa, Panginoon. Ngayong hapon na ito, Panginoon, hindi rin lingid sa iyong paningin, Panginoon, hindi rin lingid sa iyong harapan, Panginoon, na maraming nanghihina, Panginoon. Patunay, Panginoon, sabi mo po sa amin that you are our strength, Panginoon. Kaya, Panginoon, ngayong hapon na ito, Panginoon, we are claiming, Panginoon, that we will stand firm in your name, O God. Ganun din po, Panginoon, sa leaders, Panginoon, ng aming simbahan, Panginoon. Ito rin po ay aming inilalapit, Panginoon, ngayong hapon na ito, God. Lord, we are praying, Panginoon, for unity, Panginoon. May you give us a heart, Panginoon, that unites. Magtulong-tulungan, Panginoon. Ngayong hapon na ito, Panginoon, itong service na ito, God, may you be glorified, Panginoon. Kaya, Lord, ngayong hapon na ito, Panginoon, ang aming service, Panginoon, na magbibigay ng iyong salita, Panginoon, ang aming pastor, O God. Lord, we are praying for him also, Panginoon. We know, Panginoon, na hindi madali, Panginoon, ang trabaho ng isang pastor, Panginoon. But tunay, O God, Lord, we know that you alone is his strength also, Panginoon. So, lamang siya kukuha, Panginoon. Kaya, Lord, pakatibayin niyo nga po ang aming pastor, Panginoon. May you give him the strength, Panginoon, always, O God. And Lord, sa iyong salita, Panginoon, na ibabahagi ng aming pastor, Panginoon. May you give him the wisdom, the knowledge, Panginoon, and the boldness to speak, O God. At ganun din po, Panginoon, sa bawat isa na makikinig, Panginoon, sa hapong ito. Lord, open our hearts, open our minds, O God. Na Lord, hindi kami, Panginoon, basta nakikinig lang, Panginoon, kundi nakikinig kami at isinasapukso kung ano yung salitang pinagkaloob mo sa amin, Panginoon. Kaya ngayong hapon na ito, Panginoon, we are also giving back all the glory and thanks, Panginoon. Dahil tunay, O God, another month, Panginoon, and another series, Panginoon. Kaya, Panginoon, we might struggle, O God, but we know, O Lord, we are with you. Kaya itong gawain na to, Panginoon, this will serve, Panginoon, a testimony, Panginoon, that this is your church. At walang ibang mapapurihan, Panginoon, sa bawat gagawin ng bawat isa, Panginoon, kundi ikaw lamang, Panginoon. Kaya ngayong hapon na ito, Panginoon, we are declaring the victory in your name, Panginoon, sa gawain ito sa iyong simbahan. We are declaring the victory, Panginoon, sa buhay ng bawat isa. We are declaring the victory, Panginoon, sa puso ng bawat isa. We are declaring victory, Panginoon, sa bawat oppressed na makikinig, Panginoon. We are declaring victory, Panginoon, sa lahat ng bagay na hindi namin nakikita. Dahil tunay, Panginoon, that you are our victorious God. Kaya, Panginoon, ngayong hapon na ito, Panginoon, we are claiming that you, our King, that our Father, Panginoon, at kami na your sons and daughter, Panginoon, we are also victorious in your name. Kaya, Lord, we thank you and we glorify your name, Panginoon. We lift you higher, O God, Lord. And this is all we pray, Panginoon. In Jesus' name, amen, amen, amen. Right this afternoon, whatever circumstances you are in, I hope that you will choose to bless the name of our Lord. Kaya atin pong patuloy na purihin ang ating Panginoon.
Panginoon. Na Panginoon, maraming salamat, Panginoon, that your radical love surrounds us, Panginoon. That you have won us, Panginoon. Kaya Panginoon, walang paglagyan, Panginoon, ang galak sa aming mga puso, Panginoon, dahil tunay, Panginoon, you are our Father and you love us, Panginoon. Kaya maraming salamat, Panginoon. Maraming salamat. Amen. Amen. Isang mapagpalang hapon po sa inyong lahat, mga kapatid. Purihin ang Panginoon. Narito na naman po akong muli sa inyong harapan, mga kapatid, upang minsan pa ay maipahayag ko sa inyo ang kabutihan ng Panginoon sa aking buhay. Isa po ito sa mga katugunan sa aking pong panalangin, sa ating pong gawain. Ito po yung panalanginan natin sa bawat isa. Noong September 16 po, ako po ay humarap sa isang kaso sa korte. At ito po yung ikalawang pagkakataon na dapat po sana ako ay magsasalaysay ng mga pangyayari sa harap po ng mga hukom po. Subalit hindi po ito natuloy dahil wala po yung attorney ng aking pong katunggali. Sadyang tunay nga po na napakabuti po ng Panginoon. Batid ko po na siya po ang kumilos, nagbigay ng guidance at wisdom sa mga hukom po na naroroon sa mga oras po na iyon. Dahil dito po, nakita po ng mga judges at napag-aralan sa records na ang aking pong katunggali ay hindi pa po pala nakakapagbayad ng kanyang bail mula po noong February hanggang po sa kasalukuyan. At ito nga po ay labag po sa batas. Alam kong si Lord po ang nagsilbing hukom ko po sa mga oras na iyon. Iniutos po ng hukom na ang taong ito po na aking katunggali ay hindi po makakalabas ng courtroom hanggat hindi po siya nakakapagbigay ng kanya pong piyansa. At hindi rin po siya makakalabas ng courtroom na wala po siyang escort. Sa buong maghapong pong iyon, kung hindi po niya maibibigay ang hinihiling ng court, siya po ay matutuloy po sa kulungan. Awang-awa po ako at nalungkot sa mga oras po na iyon. Hindi ko rin napigilan ang aking pag-iyak. Dahil hindi po ganoon, ang gusto ko po sanang mangyari. Subalit, alam ko na ito po ang kalooban ng Panginoon sa Kanya. Marahil po ito ang kaparaanan ng ating Panginoon upang maramdaman po ng aking katunggali ang pagpapakumbaba. Ang pagpapakumbaba po ng bawat isa sa amin. Kung kaya't patuloy po ang aking dalangin na nawa po ay mahanap ng aking katunggali ang kaligtasan at kapayapaan po na nagmumula sa ating Panginoon. Maraming salamat sa ating Panginoon at sa inyo mga kapatid na nakasama ko po sa ating panalanginan. Ang lahat ng papuri ay sa ating Panginoon. Amen po. Magandang hapon po sa inyo lahat, mga kapatid. Ako po'y nagpasalamat sa hapon ito dahil binigyan ako pagkakataon na papurihan ang Diyos sa hapon ito. Lubos ako nagpasalamat sa ating Diyos dahil
Bagamat maraming pagsubok ang dumating sa buhay namin, ay napalitan ng kaligayahan dahil ang anak ko nasa Dubai ay na-promote siya bilang lead teacher. Kaya taos puso akong nagpasalamat sa mga tao na tumulong mag-pray na mapasad siya sa kanyang pag-aaral. At ganun din po, Panginoon, dahil napakabuti talaga ng Diyos, dahil bagamat nagkukulang ako pero tapat ang Panginoon, hindi niya kami iniwan, pinabayaan. Kaya maraming salamat sa hapong ito. Maraming salamat po sa ating mga kapatiran na tunay sa pagmamahal at kabutihan ng ating Panginoon para sa bawat isa. Kaya ngayong hapon pong ito, aking rin pong welcome ang ating Panginoon sa buhay ng ating pastor ngayong hapon na ito, na magbibigay ng salita ng ating Panginoon, magbibigay ng kabutihan ng ating Panginoon na nagmumula sa kanyang salita. And sana po lahat po tayo ay nai-excite sa bago nating series na We Are Connection Builders. Kaya po, huwag na natin patagalin, atin na pong tawagin ang ating pastor sa pagbabahagi ng salita ng ating Panginoon. Isang pagpalang hapon po sa ating lahat. Ngayon po again ay linggo na naman, no? At ngayon po ay buwan ng October. At syempre, pag bago yung buwan, meron po tayong bagong series. Tama po ba? So, bago po yun, gusto ko pong i-welcome ang bawat isa sa atin. Gusto ko pong i-welcome ang bawat isa sa ating home church, sa ating programa dito sa ating church. No? Ako'y natutuwa at nagagalak sa Panginoon at muli nakita-kita po tayong muli at nawa, no, dito sa ating bagong series for the month of October ay makasama po ang lahat po sa ating lahat. Okay, amen po ba ron? No? Okay, so ngayong first Sunday ng October, yan, ang ating pong series for the month of October is Connection Builders. Yan. So, Connection Builders. Bakit ko builders, Pastor? Okay. So, ang nag-motivates po sa akin yan just sa ating series for the month of October, yung nakaraan ating naging series. What you have is what you share. No? Kasi halos ganito rin po yun. No? Halos parehas lang din po ito. Kaya lang, again, yung what you have is what you share. No? It's also pagiging blessing sa others. Alright? So, the connection builders, masasabi natin na pwedeng blessing to others then, but it's more on marami siya, no? Marami siyang nilalaman. That's why gusto ko, no, na nawa ay ma-excite po tayo dito po sa ating bagong series. Alright? So, sabi ko rito, yan, Connection Builders. No? Sa ating pong pagsisimula, no, nais ko po na tayo po muna ay yumuko sandali lang. Yan, pangsandali po at tayo pumikit at tayo po yung manalangin sa Panginoon. Umana, Lord, sa hapong ito, sa oras na ito, Lord God, puri, pasalamat, O Diyos, sa bagong linggo, Lord, sa bagong buwan, Panginoon, na nalalapit na, Lord, yung araw ng Pasko. Dalangin namin, Lord, patuloy yung tuwan mo ang isa sa amin, Lord, ng kagalakan, Lord God. Lord, sa buwan ng October, Panginoon, na kung saan dito sa aming bagong series about the Connection Builders, dalangin namin, Lord, na patuloy, O God, ikaw ang kumilos sa amin, O God. Nawa, Lord, bawat message, Lord, na marinig namin, Panginoon, so Lord, ay tumulong sa bawat isa sa amin, Lord God, na ma-transform, Lord, yung aming bawat buhay ayon, Lord, mga kalooban, O God, ayon sa kung ano sa bawat tao sa Diyos. Lord, sa hapong ito, ang likod na dalangin at itinataas sa iyo, Panginoon, ang aming mga bita sa araw, Panginoon. Dalangin ko, Lord, na patuloy ka, ikaw kumilos at isa, Lord God, sa aking mga patiran, Panginoon, sa bawat tahanan, sino pa bang, Panginoon, mga makakaabot, Lord, ng programang ito, Lord, itong home church na ito, Panginoon, I pray, Lord, na patuloy, Panginoon, i-bless mo ang bawat isa sa kanila, Lord God, ang bawat tahanan, let the Holy Spirit, Lord, kumilos sa bawat isa sa kanila, Panginoon. Lord, as I
deliver your message, O God. I pray, Lord, na let your glory, yung kaluwalhatian mo, Panginoon, ang siyang lumukob sa akin, Lord God. Point me, Lord, for your glory, O God. Let your Holy Spirit anoint me, Lord God, with your precious blood, O Ama. Tago mo ko sa iyong kabanalan, Lord. At makita sa amin, Panginoon, ng iyong luwalhatian. Makita sa amin, Panginoon, yung magandang tinig mo at hindi yung tinig, Lord God. Dalay ko, Panginoon, ikaw ang siyang mag-usap sa amin, hindi lang sa aming mga paninig, but lalong-lalo na sa aming bawat buhay, O Ama. Lord, sa bagong series, dalangin ko, Lord, na nawa ang bawat isa sa amin, O Diyos, ay magkaroon ng excitement, Lord God, at makasama ang bawat isa. Magkasama-sama kami hanggang sa matapos itong one-month series na to, Lord God. Again, Panginoon, sa lahat ng ito, Lord, patuloy ka naming dadakilain, O Ama. Sa iyo lahat ng papuri, Lord, sa iyo lahat ng pasasalamat. Sa pangalan ni Kristo Jesus, Amen, Amen, at Amen. Alright. So, as I said, no, ito po yung galing sa previews, no, na ating series, no. Ngayong month of October, Connection Builders, no. So, pag sinabing builders, syempre, tao yan. Alright. So, okay. Yan. Bago tayo tumungo dun sa ating pinaka-mensahe ng Panginoon, no, gusto ko po muna na bigyan ito ng kahulugan, itong connection builders. No, makikita natin dyan, dalawang salita yan. Right? So, connection means, ano yung connection? Sabi sa dictionary, sabi niya dyan, no, connection is a relationship in which a person or thing or idea is linked or associated. No, kumbaga sa Tagalog, ito daw po yung pag sinabing connection, no, ito po yung magkadugtong, magkadikit, magkaugnay. Yan yung mga madaling ilustrasyon, no, when you say connection. Amen po ba? So pag sinabing builders o builder, yan, ayon po sa dictionary, builder is a person who constructs something by putting parts or material together. So makita natin, no, yung connection daw, ito daw yung nag-uugnay, ito yung nagdidikit, magkadikot, magkaugnay, magkadugtong. Now, pag sinabing builder, ito daw yung tao, no, siya yung nagdidikit, siya yung nagdudugtong. Tama mo ba? That's why, no, pag sinabing connection builder, ito yung tao. Okay? Ito yung mga tao na gumagawa ng paraan para yung mga bagay, tao, pagdugtong-dugtong nila. Amen? Pagdikit-dikit nila. Alright? So, sabi ko po dito, sa madaling salita, ang connection builders ay ang mga taong gumagawa upang magkaroon ng connection o pagkakaugnay ang bawat tao o bagay. But, ito, no, hindi lang po ito ang maahulugan po nito, mga kapatid. I know na marami pang i-reveal sa atin ang ating Panginoon, no, kung ano po ba ang ibig sabihin ng pagiging connection builders, right? So ngayong hapon pong ito, no, nais po ni Lord na makita po natin na tayo po as Christians, no, we are connection builders. Yan po ba naman, no? Sino naniniwala rito na ikaw ay connection builders, no? Somehow, so siguro ba yung mga alam ko, marami mga non-believer din, mga connection builder din, no? Paano ibig sabihin doon? Mahilig kasi magdugtong ng kwento. Tama ba? Pag pumunta sa kanto, ayoko, uso pa bang ngayon, mga chismisan? Ngayon naka-lockdown po tayo. O pati yung mga chismisan, online. Online, grabe. Dahil sa online, nagkakaroon ng dugtungan ng kwento. Alright. So, sabi ko dito, yan. Tayo po mga Kristiyano, tayo mga anak ng Panginoon. Nais ni Lord na makita natin sa bawat isa sa atin. Tayo po ay connection builder. Alright? No, He wants us to go and help others to connect Him. Amen po ba? Ginahat ng Diyos na makita natin ngayong hapong ito sa unang simula, no, sa simula ng series ng Connection Builders, nais ng Panginoon
simulan na agad natin, no, sa bawat isa sa atin na makita natin na bilang mananampalataya, bilang anak ng Diyos, tayo po ay connection builder. Ano nga agad ang connection builder? Sila daw po yung mga tao na gumagawa ng paraan para ipagdugtong, may pagdikit, may pag-connect yung bawat tao o bagay. So meaning, bilang mga Kristiyano, nais ng Lord, no, na tayo po yung maging connection builder, nagagawa tayo ng paraan upang sa ganon, yung bawat tao at ang ating Panginoong Kristo ay magkaroon ng connection sa bawat isa. Amen po ba ron? No? Yan, praise God. No? Sabi ko rito, yan, makikita po natin sa Bible, no? Ano yung makikita natin sa Bible? Panek po yan. Meron ba tayong makikita sa Bible? Yan. No? So makikita natin yung ministry ng ating Panginoong Jesucristo. No? Makikita natin from Matthew to Luke or to John. Makikita natin na ang ating Panginoong Jesucristo, siya rin po ay naging connection builder. Alright? So sabi ko dyan, yan, in order to reach sinners and help them to reconcile and restore their good relationship with God, Jesus didn't build a barrier. Alright? Hindi siya gumawa ng barrier, hindi siya gumawa ng pader. Alright? Pero, ano po yung ginawa ng ating Panginoong Jesucristo para sa mga makasalanan, para sa ating Diyos? Ano ginawa niya? Tumawag siya at pumili siya ng mga tao na para maging connection builders. Amen po ba? Tumawag po siya at pili siya niyang malagad na kanyang mga apostles. Tama po ba? Na sila ay maging connection builders. That's why sinabi ng Panginoon, go and make disciples. Amen po ba? Dahil nais ng Lord, mga kapatid, na ang bawat mananampalataya ay humayo. Humayo at yung mga tao mismo ay magkaroon or i-reconnect sa ating Diyos Ama. No, sabi ko rito, no, gaya ho ng mga alad ng ating Panginoong Jesucristo, I do believe that we are also called and chosen by the Lord to take that responsibility, mga kapatid. No, tayo din po, no, bilang mga anak ng Panginoon, no, bilang mananampalataya ng ating Lord, nais niya makita natin, gaya ng kanyang mga alagad, we have the responsibility. Nais niya na makita natin yung opportunity, alright? Opportunity to be a connection builder, no, to others and help them connect to God. No, yan. So nakita ko diyan, no, we are also called and chosen by the Lord to take the responsibility and the opportunity to be a connection builder to others. No, nais ng Lord, mga kapatid, na tayo po, no, ay wag nating isipin na pag sinabi kasi responsibility, di ba, parang ang bigat-bigat dalhin, trabaho na naman, ang hirap-hirap na naman. Di ho ba? Pero nais Panginoon, doon sa responsibility na pagiging connection builder, ang makita natin doon ay opportunity. Amen po ba? Opportunity po ito, mga kapatid. No? Isang napakalaking privilege sa bawat isa sa atin na makagawa na maging connection builder po tayo para po sa ibang tao na nangailangan ng connection sa ating Diyos. Amen po ba? No, sabi ko rito, that's why, kung makikita natin, no, yung sinabi ni Apostol Paul sa 2 Corinthians chapter 5 verse 20. No, basahin ko po dito sa NIV version. Sabi niya rito, verse 20, we are therefore Christ's ambassadors, as though God were making an appeal through us. We implore you on Christ's behalf, be reconciled to God. No, sa Tagalog version, sabi niya rito, Magandang Balita version, sabi niya, kaya nga, kami mga sugo ni Kristo, ang Diyos mismo ang nakikiusap sa inyo sa pamamagitan namin. Kami nakikiusap sa inyo, alang kay Kristo, makipagkasundo kayo sa Diyos. So makita natin, bilang connection builder, sa hapon pong ito, binigyan ko ng title, no, yung ating unang mensahe, na tayo daw po ay bilang mga
Yan, Christ ambassadors, no? Tayo po yung mga ambassador ng Panginoon. Wow, praise God. Sino dito walang trabaho? At trabaho, sinasabi ng Panginoon, hindi ka ano, no, ang tawag doon, jobless ba tawag diyan? No, hindi ka tambay. Right? Sinabi ng Panginoon sa iyo, ambassador ka. Wow, praise God. Di ba? Parang ang sarap painggan, no? Ako'y ambassador. Amen po ba? Sino po dito yung na-excite na marinig sa mo na you are ambassador? Wow, praise God. No? Sabi ko rito, yan. Bilang mga ambassador, we are connection builders dahil ito rin po mismo ang trabaho ng ambassador. No, yan. As an ambassador, we are connection builders. Paano ho nasabi yun? No? Bakit po? Ano po ba ibig sabihin ng ambassador? No? Sa dictionary, ang ambassador daw po, yan, a person who act as a representative. No? Kung ikaw ay connection builder, ikaw din ay nag-represent, no? Nag-representative ka. So makikita natin, same lang po yung pagiging Christ ambassador or literal na ambassador, no? Sa pagiging connection builder. Pangalawa, ano sabi ng dictionary? Yan, ambassador, an accredited diplomat sent by a country as its official representative to a foreign country. So, yung mga ambassador daw po, sila daw po yung pinapadala sa ibang bansa. That's why ako na-excite, di ba? Na, alam mo yun, wala namang kapangarap-pangarap na pumunta ng ibang bansa. Alright? Pero, kung titignan natin, di ba, parang ang sarap naman. Walang lakarin na papeles, di ba? Pero papupuntahin ka ng Panginoon. Yan, no? Gagawin ka ng Lord na official ambassador. Ipapadala ka sa ibang lugar. Yan, para maging ambassador ng Panginoon. Praise God. No, ito. Yan. Again, connection builder, sino ay gumagawa para magkaroon ng ugnayan ang bawat tao o bagay. Same, no? Katulad po ng ambassador, sila po ay ang kumakatawan para magkaroon ng ugnayan ang dalawang bansa. No, sila po ay ang gumagawa ng paraan para maging connected po. No, connected pa rin ang isang bansa at ang mga mamamayan nito mula sa ibang bansa. Again, tulad po nung sinabi ko po kanina, tulad po nung nabagpapalita, di ba, na yung connection builder ay halos parehas lang ng Christ ambassador. No, sabi ko rito, ano pa yung isang pinagkapareho nila? Ang pinagkapareho nilang dalawa, yung pagiging connection builder at yung pagiging Christ ambassador. Ang pinakamagandang pinagkaparehas po itong napakalaking opportunity. Amen po ba? Yes. Yan. Christ ambassador is an opportunity, mga kapatid. Sabi ko, bakit? Paano nangyari na yung opportunity? Dahil alam niyo po, hindi lahat mabibigyan ng pagkakataon. Hindi lahat mabibigyan ng pagkakataon na maging connection builder. Hindi lahat mabibigyan ng pagkakataon para maging Christ ambassador. No, bakit? Sabi ko rito, yan, although ang nais ni Lord na ang lahat ay maging kanyang ambassador, kaya lang, ang nakakalungkot, no, hindi po lahat tinatanggap po ito. Hindi po lahat tinatanggap ang opportunity na ito. Amen po ba? Again, alam niyo ho, once you receive Christ sa ating bawat buhay bilang personal Savior and Lord natin, yun na po yung time. Yun na po yung time na sinasabi ng Lord, you are now a Christ ambassador. Amen po ba? Kaya lang minsan, kakalungkot isipin, ang dami hong tumatanggi. Amen po ba? Meron naman, maraming mga tumanggap sa Panginoong Jesucristo, kaya lang, binabaliwala yung kanilang pagiging Christ ambassador. Nawa, mga kapatid, ngayong araw na to, no, ay makita natin, no, nangungusap ang Panginoon sa bawat isa sa atin. Amen po ba? No, nawa makita natin na
ito yung napakalaking opportunity. Amen? Hindi lahat nabibigyan ng pagkakataon na maging ambassador. Amen po ba? Alam niyo, sa literal ambassador, pagkakabasa ko sa research, no, sa mga yung ambassador ng Pilipinas sa US, o yung mga ambassador ng US dito sa Pilipinas, no, nabanggit kanina sa dictionary, sila yung mga diplomat. No, pag sinabing diplomat, under ka ng power ng US. Hindi ka basta-basta pwedeng galawin dito. Di ba? Napakagandang opportunity nito. Amen po ba ron? No? So, bilang mga anak ng Panginoon, ngayong araw na to, ngayong oras na to, sinasabi ng Lord, you are Christ ambassador. Take this opportunity, kapatid. Amen? Take this opportunity. No, sabi ko rito, yan, ano ba ang ibig sabihin ng pagiging Christ ambassador? No, tulad po ng literal na ambassador ng isang bansa. Being Christ ambassador, una, makikita natin, yan, you are representing God's people. Amen? You or we are representing God's people. Paano po ito? No, tayo po'y kumakatawan sa lahat ng anak ng Diyos sa buong mundo. Even hindi mo kilala yung mga nagche-church sa pa ba? Sa US, sa Canada, no, kahit hindi mo sila kilala. But once you receive Jesus, sinasabi ng Lord, you are Christ ambassador. And you or we are representing God's people. Sabihin, kinakatawan natin ang angkad ba tawag ito, o lahi ng Diyos, o ano ba, anak ng Diyos, yan, no? Kinakatawan natin ang mga anak ng Diyos, ang bawat mananampalataya sa buong mundo. No, when you say kinakatawan, ito po yung parang, kumbaga, dapat nakikita sa atin ito. Amen? Taglay natin, or natutulad ito sa atin. That's representing. No, nire-represent natin sila. Nagiging kapareho natin sila. Amen? So, ibig sabihin, pag sinabing, we are representing God's people, ano ba ang meron sa pagiging anak ng Diyos? Amen? You can't say that you are Christ ambassador, you are representing God's people, kung ikaw ay chismosa. You will never be a Christ ambassador at sasabihin natin, you are representing God's people, kung tayo po ay lasinggero, sugarol, palamura, palagalit, magagalitin, masyadong maikli ang pasensya. Again, you are representing God's people. Amen po ba ron? No, that's why in-encourage tayo. Pastor Pablo, sabi sa Romans 12:1 and 2, ano sabi niya ron? Sabi niya, kaya nga mga kapatid, alang sa masaganang habag ng Diyos sa atin, ako'y nakikiusap sa inyo, na ialay ninyo ang inyong sarili bilang isang handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Diyos. Ito ang karapat-dapat na pagsamban ninyo sa Diyos. Pangalawa, sabi niya rito, huwag kayong magkikiayon sa takbo ng mundong ito. Sa halip, hayaan ninyong baguhin ng Diyos ang inyong pag-iisip upang maunawaan ninyo ang kanyang kalooban. Sa gayon, magagawa ninyo kung ano ang mabuti at kalugod-lugod at ganap na kalooban ng Diyos. So makita natin, no, yung kalugod-lugod, di ba? No, dalawang beses inulit ito sa verse 1 at saka yung verse 2. Di ba? Magagawa natin yung pagiging kalugod-lugod sa harap ng Diyos. Amen? So, anong sabi po sa 1 Peter? Buksan nga po natin sa 1 Peter chapter 2, verse 9 to 12. Yan. 1 Peter chapter 2, verses 9 to 12. Medyo mahaba po ito. Sabi niya, kaya alam ng Panginoon kung paano... Sorry po. 2 Peter po yung nabasa ko. 1 Peter chapter 2 verses 9 to 12. Sabi niya dito, ngunit kayo ay isang lahing pinili, mga maharlikang pari, isang bansang hinirang, bayang pag-aari ng Diyos. Pinili upang magpahayag ng mga kahanga-hangang ginawa niya. Siya ang tumawag sa inyo mula sa kadiliman patungo sa kanyang kahanga-hangang kaliwanagan.
Kayo'y hindi bayan ng Diyos noon, ngunit ngayon, kayo'y bayang hinirang niya. Noon ay hindi kayo makatanggap ng habag, ngunit ngayon tumanggap na kayo ng kanyang habag. Mga minamahal, nakikiusap ako sa inyo bilang mga dayuhan at pansamantalang naninirahan lamang sa daigdig na ito, talikuran na ninyo ang mga pagnanasa ng laman na nakikipagdigma sa inyong mga sarili. Bagkus, sabi niya sa verse 12, mamuhay kayo ng maayos sa gitna ng mga hentil upang kahit na paratangan nila kayo ng masama, makikita nila ang inyong mabubuting gawa at magpupuri sila sa Diyos sa araw ng kanyang pagdating. So makita natin how we should represent God's people. Amen po ba? We are chosen. Sabi niya rito, di ba? Who called you out of darkness. You are chosen royal priesthood. Sabi niya rito sa NIV version. Hindi ba? Namamakita natin mga kapatid, bilang mga ambassador ng ating Panginoong Jesucristo, inaasahan sa atin na mabuhay ayon sa kung paano tayo tinawag ng Diyos. Amen? Dati tayo'y lanan, ngunit dahil sa kagandahang loob ng ating Panginoong Jesucristo, siya'y namatay para sa atin upang tayo rin naman ay mamuhay ng ayon sa kanyang kalooban. Amen? When you say Christ Ambassador, again, no, pareho po ito ng connection builders. Nais ng Lord na sa pamamagitan ng bawat isa sa atin, amen, makita ano nga ba meron sa anak ng Diyos. Amen po ba? Di ba? Para ang pangit naman tignan kung sasabihin natin, I am Christ Ambassador, I am representing God's people, pero wala tayong ginawa kundi makipag-away sa labas. Amen? Makipagmurahan. Di ba? Makipagsigawan, marami pang iba. No? Sabi niya dito sa, di ba? Sa 1 Peter na binasa natin, sabi niya, mga minamahal, kiusap ako sa inyo bilang madayuhan at pansamantalang naninirahan lamang sa daigdig na to. So makita natin, bilang ambassador, sabi nga kanina, yung ambassador pinapadala sa ibang bansa. Meaning, foreigner ka ron. Amen? Same with us. The moment we receive Jesus, tayo ngayon ay foreigner na ng sanlibutan ito. Hindi na tayo dito nakatira. Amen po ba ron? So, pinapadala niya tayo dito para makita ano ba ang naglalarawan ng sino man nakakasakop sa iyo. Di ba? Bawa ganito, ambassador ng Pilipinas. Di ba? Kapag ikaw ay nasa US, kung paano ka mamuhay sa US, iyon ay maglalarawan kung paano meron ang Pilipino. Amen po ba? Di ba? Pag halimbawa, nandun ka nasa US ka, di ba? Wala kang ginawa doon, kundi mapakuya-kuyakoy, at tamad-tamad mo, di ba? Sasabihin ng mga US, di ba? Sasabihin ng mga Amerikano, tama yung mga Pilipino, ganyan ang mga Pilipino, ang tatamad niyan. Di ba? Pero kapag ikaw ay masipag, tignan mo yung mga ganyan, di ba? Ganyan ang gusto ko sa mga Pilipino eh. Masisipag sila. See, bilang ambassador, no, you represent your people. Bilang Christ Ambassador, we are representing God's people. Amen? Kapag tayo pa namumuhay ng tama, tayo namumuhay ng ayon sa kalooban ng Diyos, sabi ng Panginoon, sabi ng Diyos, maging banal kayo sapagkat ang Diyos ninyo ay banal. Amen? If you will live holy life, you will represent God's people. Amen? That's being Christ Ambassador. Amen po ba ron? No? Sabi ko rito, pangalawa, being Christ Ambassador, ano bang meron? Yan. You are representing God's kingdom. Amen po ba? No? You or we are representing God's kingdom. Una, we are representing God's people. Ngayon naman, we are representing God's kingdom. Ano ibig sabihin nito? No? Buksan po natin sa Ephesians chapter 2, verses 12 to 19. Sabi po niya, Ephesians 2:12 to 19.
Tama po ba? Yan, sabi niya rito. Noong panahong iyon, hiwalay kayo kay Kristo. Tayo po'y makasalanan pa noon. Hindi kabilang sa bayang Israel at hindi saklaw sa tip ng tipan na mababatay sa pangako ng Diyos. Nooy nabubuhay kayo sa mundo ng walang pag-asa at walang Diyos. Ngunit, sabi sa verse 13, ngunit ngayon, dahil sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus, kayo na dati malayo ay inilapit sa pamamagitan ng dugo ni Kristo, sapagkat si Kristo mismo ang nagbigay sa atin ng kapayapaan dahil pinag-isa niya ang mga Hudyo at ang mga Hentil. Sa pamamagitan ng kanyang katawan, giniba niya ang pader ng alitan at naghihiwalay sa atin. Pinawalang bisa niya ang kautusan kasama ang mga utos at alituntunin nito upang mula sa dalawang lahi ay maalikha siya ng isang bagong bayan na nakikipag-isa sa kanya at sa gayon ay magkaroon ng kapayapaan. Verse 16, sa pamamagitan ng kanyang kamatayan sa krus, winakasan niya ang kanilang alitan, pinagkasundo sila sa Diyos, at pinagbuklod sa iisang katawan. Naparito nga si Kristo. Ipinangaral niya sa lahat ang magandang balita ng kapayapaan sa inyong mga Hentil na nooy malalayo sa mga Hudyo na malalapit. Dahil kay Kristo, tayong lahat ay nakalapit sa Ama sa pamamagitan ng isang Espiritu. Verse 19, sabi niya ho dito, sa makatuwid, hindi na kayo mga dayuhan o taga-ibang bansa, kundi mga kababayan na ng mga hinirang ng Diyos at kabilang sa kanyang sambahayan. No? So praise God. Amen. Hindi na tayo hindi na tayo foreigner sa kaharian ng Diyos. Na tayo'y dating malayo dahil sa ating mga kasalanan, but sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo, sa kanyang pagkapako sa cross, tayo ngayon ay naging connected sa kaharian ng Diyos. Amen? Sabi ko nga kanina, ang ating Panginoong Jesucristo, siya yung talagang connection builder. Amen po ba? No? Makikita natin dito, giniba niya yung pader eh. Diba? Giniba niya yung pader nung pagkakahiwalay natin, nung nagkaroon ng pagkakasundo yung alitan ng tao at ng Diyos dahil sa kasalanan. Amen po ba ron? Now, bilang Christ ambassador, no, makita natin sa Philippians chapter 3 verse 20. Ano sinasabi rito? No, sabi niya rito, yan, subalit sa kabilang dako, tayo ay mga mamamayan ng langit. Mula rooy, hinihintay nating may pananabik ang Panginoong Jesucristo, ang ating tagapagligtas. Wow, praise God. Bilang ambassador ng ating Panginoong Jesucristo, we are representing God's kingdom. No, anong makikita natin? Sa John 17:14, napakaganda po ng kanyang mga salita. No, sabi niya rito sa John 17:14, yan, no? Naibigay ko na sa kanila ang inyong salita at kinapuutan sila ng sanlibutan sapagkat hindi na sila taga-sanlibutan. Tulad ko na hindi na taga-sanlibutan. Praise God. No? Alam nyo, dito sa ating iglesia, no, madalas sinasabi, napapansin namin ng aming pamilya, no, kapag nagpa-practice kasi yung ating mga music team, minsan nag-overtime sila. Nag-overtime sila siguro mga 2 minutes, 5 minutes, ganyan. No? Aba, may mga nagreklamo na, no? May nagreklamo na agad, no? But may mga dito sa aming kali, may mga video kahit sakop ng oras ng batas ngayon ng ating protocol na bawal muna dahil nga sa online platform. Pero wala nagreklamo, no? Ano sabi ng aking mga anak, ba't sila ganito? Ba't tayo ganito? Di ba? Ano sinasabi ko? Sabi ko lang sa kanila, kasi anak, mas minamahal nila ang sanlibutan dahil sila yung taga-sanlibutan. Amen? So, kailangan yun yung maging mindset natin eh. Amen? Yes. Kailangan ito yung maging mindset natin para hindi tayo basta-basta na-discourage. Amen po ba? Di ba? Kasi oo nga, bakit ganito? Magreklamo tayo. Pero hindi ito nais ng Lord eh. Again, tandaan natin, we are representing God's people. Hindi nais ng Lord na ikaw ay palaaway. Amen? Hindi nais ng Lord na ikaw ay palasumbong. Di ba? Nais ng Lord na ikaw ay maging maamo.
Amen po ba ron? So, dito to maamo. Paki-shout out dyan. No? Praise God. Diba? Now, you are representing God's kingdom. Makita natin dito, no? Kinapupuotan sila ng sanlibutan. Amen? Sabi ko rito, anong makikita natin when we say we are representing God's kingdom? No, makikita natin dito yung salitang kingship. Ano yung kingship? Ito yung paghahari ng Diyos sa ating bawat buhay. Amen po ba ron? No, nawa, ina-acknowledge natin yung paghahari ng Diyos sa buhay natin. Yung kanyang mga utos. Nasusunod dapat natin. Amen po ba? Kasi nga, God's kingdom eh. Kapag sinabing God's kingdom, yung kingdom, kaharian yun. Amen? Kayo yung kaharian sa Diyos. Kaya nga God's kingdom eh. Amen? At ang bawat kaharian, meron ho itong batas na dapat sundin. Hindi ho ba? Kaya nga sabi, ang utos ng hari ay hindi kailanman mababali. Amen? So tayo po bilang mga ambassador ng ating Panginoong Jesucristo, we are representing God's kingdom. Dapat, mga kapatid, no, inaasahan sa bawat isa sa atin, no, sa paghahari ng Diyos, nakikita sa ating buhay, dapat sinusunod natin ang salita ng Diyos. Amen po ba ron? Dapat nakikita sa atin. No, sabi ko rito, it means hindi na po tayo pag-aari ng sanlibutan, bagkus tayo ngayon ay pag-aari na ng kaharian ng Diyos. Under na tayo ng God's kingdom. Amen po ba? Pero I'm not saying mga kapatid na although tayo ngayon ay mga foreigner na ng sanlibutang ito, hindi tayo susunod sa gobyerno. Mali po yun. No, mali po yun. Dahil sinabi rin sa Bible, no, sundin ninyo yung mga nakatataas sa inyo, yung mga gobernador, no, galangin sila. Dahil ang Diyos mismo ang naglagay sa kanila. Alright? Alright? So, ibig sabihin, when we say na we are representing God's kingdom, sabi ko nga kanina, it's about kingship. Yung pagsunod natin sa Diyos. At ang pagsunod natin sa Diyos ay ganun din naman ang pagsunod natin sa mga namumuno sa atin. Dahil yung mga namumuno sa atin, sila din ang itinalaga ng Diyos para sa kanyang magandang plano. Amen po ba? Yes, praise God. No? Kaya yung mga kapatid, no, yung mga ayaw sumunod sa protocol. Di ba? Maraming hanggang ngayon, di pa rin nagmamask. No? Please, I encourage everyone. Sundin natin kung ano yung sinasabi ng protocol ng ating gobyerno para sa pamamagitan man lang ito, tayo po nga ay maging ambassador ng Lord. We are representing God's kingdom. Paano natin susundin ang kaharian ng Diyos na hindi natin nakikita kung yung pamahalaan nating nakikita natin ay hindi natin nasusunod. Hindi ho ba? Masabi natin na we are representing God's kingdom kung yung mga namamahala at namumuno sa atin ay ating sinusunod. Amen? That's representing God's kingdom. Pangatlo, sabi ko dito, ano sabi ko dyan? Pangatlo, being Christ's ambassador, you are representing Christ. Wow, praise God. Diba? As a Christian, we are, ano daw po? Christ-likeness. Dapat andun yung pagiging Christ-like natin. Hindi ho ba? So bilang Christ ambassador, wala tayo dapat inire-represent kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Sabi sa 2 Corinthians chapter 13, verse 5. Ano sabi? 13:5. Subukin ninyo ang inyong mga sarili kung kayo'y namumuhay ayon sa pananampalataya. Suriin ninyo ang inyong sarili. Hindi ba ninyo nalalamang nasa inyo si Kristo Jesus? Maliban na lamang kung kayo'y mga bigo sa pagsubok. Grabe. Ang sakit. Tama po ba? Ulitin ko. Subukin ninyo ang inyong sarili kung kayo'y namumuhay ayon sa pananampalataya. Suriin ninyo ang inyong sarili. Hindi ba ninyo nalalamang nasa sa inyo si Kristo Jesus? Maliban na lang kung kayo'y mga bigo sa pagsubok. So praise God. Again, as Christ ambassador, we are representing Christ. Sabi nito, hindi ba alam na sumasa inyo ang Panginoong Jesucristo? No, sabi ko dito,
Paano dapat natin gawin? Dapat natin gawin bilang Christ Ambassador, if we are saying we are representing Christ, tanungin natin ang ating sarili. Suriin natin ang ating sarili. Are we walking like Jesus? Paki-type nga po dyan, amen, kung tayo ay lumalakad katulad ng paglakad ng ating Panginoong Jesucristo. Sabi ko rito, are we talking like Jesus? Paki-amen din po. Kung tayo po ay nagsasalita ng katulad din po ng pagsasalita ng ating Panginoong Jesucristo. Are we thinking like Jesus? Sa paraan ng tayo pinag-iisip, parehas din po ba ng pag-iisip ng ating Panginoong Jesucristo? Are we living like Jesus? Tayo po ba ay namumuhay na katulad ng ating Panginoong Jesucristo na kaya niya, even in the midst of trials, even in the midst of temptation, siya'y nanatiling tapat sa Diyos. Amen? Dahil sa pag-ibig, kaya niya i-sacrifice ang kanyang buhay. Baka naman sa atin, oras lang, hindi natin kaya i-sacrifice. Amen po ba? So again, if we believe that we are Christ Ambassador, dapat alam natin, we are representing God's people. We are representing God's kingdom. At higit sa lahat, we are representing Christ. We must live Christ-like. Amen? Kailangan mamuhay tayo ng may katulad ng pamuhay ng ating Panginoong Jesucristo. Amen po ba? Sabi po sa 2 Corinthians 13:5, si Lord ay suma sa atin. Amen? And it shows, as Christ Ambassador, patuloy po tayong pinapalago, at binibigyan ng power ng ating Panginoong Jesucristo through the Holy Spirit para po makita sa atin ang ating Panginoong Jesucristo. Kaya bilang Christ Ambassador, let us represent Jesus in all aspects. Amen? Bilang ambassador ng ating Panginoon, katawanin natin ang ating Lord sa buhay po natin. The way we think, the way we talk, the way we walk, and the way we live. Para po sa aking pagtatapos, ko rito, nawa po sa ating bagong series about connections builders. Sabi ko rito ay makita natin ang ating kahalagahan. Makita ho natin yung ating purpose and why we need to build a connections with others and God. Sa pagiging ambassador po ng ating Panginoong Jesucristo, hindi po mahalaga. Sabi ko rito, hindi po mahalaga kung gaano kadami ang kakilala mo. Hindi mahalaga kung gaano kadami o kadami yung nakakakilala sa atin. But bilang Christ Ambassador, ano po mahalaga? Ang mahalaga ay kung paano po tayo gumagawa. Kung paano tayo gumagawa ng koneksyon sa kanila, sa ibang tao, para sila rin po matulungan nating makalapit sa Diyos. Para sila po ay ma-connect natin sa ating Diyos. Para po sa aking summary application, sabi ko rin dito, no? Yan. As Christ Ambassador, inaasahan po na makita sa atin kung ano ba ang kaibahan ng mga taong may tamang relasyon sa Diyos at mga taong walang Diyos at nagpapatuloy sa pagkakasala. Yes, no, as Christ Ambassador, the world expect us, no? Ine-expect ng sanlibutan ito. Sa pamamagitan po natin, sabi ko nga kanina, we are representing God's people. Nawaw, makita sa atin, ano ba yung pagkakaiba ng pagiging ambassador ng Lord? Ano ba yung pagkakaiba ng merong Jesucristo sa kanilang bawat buhay? Nawaw, mamuhay tayo na nire-represent natin ay yung pagiging anak ng Diyos. Pangalawa, sabi ko rito, inaasahan sa ating bawat buhay bilang Christ Ambassador ang makita ang kaharian ng Diyos. Dapat nakikita po sa ating bawat buhay
ang paghahari ng Diyos. Ang buhay na may kabanalan, kapayapaan, kagalakan at pag-ibig. As Christ Ambassador, the world expects us to see and experience the kingdom of God in our lives. Amen? Magagawa lang po natin ito kung meron po tayong pagpapasakop sa paghahari ng Diyos. Amen po ba? No? Sabi ko rito, yan. No? Pangatlo, makikita natin dito bilang ambassador ng ating Panginoong Jesucristo, nawa po ay napapakilala natin o nababahagi natin ang ating Panginoong Jesucristo sa mga taong nasa paligid po natin. Nawa po ay maibahagi natin sa kanila ang kabutihan ng Lord. May bahagi natin sa kanila ang kanyang katapatan, ang kahabagan ng ating Panginoon at higit sa lahat, ang kanyang pag-ibig. Sabi ko dito, yan, nawa po sa bawat tao na sa palibot natin, ma-share natin sa kanila ang mabuting balita na dulot ng ating Panginoong Jesucristo. Amen po ba ron? That's connection builders. That is Christ Ambassador, mga kapatid. Sabi ko dito, yan, sa pagiging Christ Ambassador, truly, we will become a connection builders. Dahil ang pagiging ambassador po, siya po ang gumagawa ng paraan ng pakikipagkasundo ng dalawang bansa at ng bawat mamamayan po nito. Ganon din po, bilang Christ Ambassador, tayo po mga kapatid ay inaatasan para maging kaparaanan ng ating Diyos Ama, para magkaroon po ng pakikipagkasundo, yung reconciliation ng tao at ang ating Panginoong Jesucristo, upang muling magkaroon po ng connection ang Diyos at ang tao na pinaghiwalay ng kasalanan. Sabi ko rito, at ito'y mangyayari lamang po kung bilang Christ Ambassador ay gagawin po natin ang ating tungkulin bilang mga connection builder. No, yan nga, sabi ko dyan, as Christ Ambassador of the Lord Jesus Christ, may we introduce and share the Lord with the people around us. Amen po ba? Sabi ko dito, again, hindi po lahat ay nabigyan po ng opportunity na maging Christ Ambassador. We are blessed, mga kapatid. Ngayong hapong ito, kung ikaw man ay first-timer, ini-encourage kita. Tanggapin po natin ang ating Panginoon sa ating buhay bilang Panginoon at tagapagligtas ng ating buhay. Sabi ng Lord sa John 1:12, ang lahat ng nanalig at nanampalataya sa Panginoong Jesucristo ay binigyan ng karapatang maging anak ng Diyos. Amen. At kapag ikaw, tinanggap mo ang Panginoon sa buhay mo ngayong araw na to, binibigyan ka ng Lord ng karapatang maging anak ng Diyos. Ikaw na ngayon ay hindi na magiging under ng paghahari ng sanlibutan ito. But ikaw ngayon ay magiging under ng God's kingdom. Amen? You will now represent God's people. At higit sa lahat, you will become a Christ Ambassador. Sabi ko rito, yan, lahat tayo ay magiging blessed, mga kapatid. Kung ating tatanggapin at bibigyan ng halaga yung opportunity na ino-offer sa atin ng ating Panginoong Jesucristo. Opportunity to build a connection to others. An opportunity to help others. Help them to reconnect to God. Because again, mga kapatid, as Christ believers, as Christ ambassadors, we are connection builders. Tayo po lahat ay manalangin sa Panginoon. O Mang Banal, Lord, sa oras na to, Panginoon, batid mo, Lord, yung nilalam aming puso. Batid mo, Lord, yung aming buhay. Sinabi mo, Lord, sa Psalms, nung walang lihim kami, Lord, na maitatago sa iyo, O Diyos.
Ang lahat ng bagay, Lord, ay hayag sa iyo. Kaya sa mga oras na ito, Panginoon, buong kapakumbabaan, Lord, kami lumalapit sa iyong kadakilaan, O Ama. Lord, we ask forgiveness. Patawarin mo ang bawat isa sa amin, O Diyos. Dahil masasabi ko, Lord, marahil may ilan sa amin, ilang taon na, Lord. Gaano na katagal, Panginoon, na kaming mga mananampalataya. Kaya lang nakakalungkot isipin, Lord, na hindi namin nagagampanan, Panginoon, yung pagiging ambassador mo. Lord, we ask forgiveness kasi may mga bagay o sa araw-araw, Panginoon, parang hindi namin na i-represent. Ano bang meron sa pagiging anak ng Diyos? Hirap kami minsan, Lord, the way we talk, Lord God, the way we think sa ibang tao, the way kung paano kami makitungo sa ibang tao, Lord. Hindi namin kayang ma-represent yung pagiging God's people. Lord, sa oras na ito, Panginoon, buong kapakumbabaan, Lord, lumalapit kami sa iyo, O Diyos. Patawarin mo kami, Lord, at maghari ka, Panginoon, sa aming bawat buhay, Lord God. Nang sa gayon, sa aming bawat araw, Panginoon, tunay, Lord, maranasan namin sa bawat araw, Lord, na i-represent namin yung paghahari mo, O God. At higit sa lahat, Lord God, sa oras na ito, Panginoon, buong kapakumbabaan kaming lumalapit sa iyo, Lord. Tulungan at turuan mo ang bawat isa sa amin, Lord, na magkaroon ng buhay na binago. Isang buhay na may pagpapasakop. Isang buhay na may pagsunod. Isang buhay na punong-puno ng kapayapaan. Isang buhay na punong-puno ng kagalakan. At higit sa lahat, isang buhay na punong-puno ng pag-ibig. Tulungan mo bawat isa sa amin, Lord, na magkaroon o mamuhay ng pagiging Christ-like, O God. Again, Lord, wala kami magagawa kung wala kayo. That's why, Lord, nagpapakumbaba ang bawat isa sa amin, O Diyos, sa hapong ito. Anoint us, Lord God. Appoint us as your Christ ambassador. Nawa, Lord, huwag na namin pakawalan pa itong opportunity na to, Lord, na binibigay mo sa amin ngayong hapon na to. Tulungan mo at turuan mo kami, Lord, na maibahagi ka sa iba. Again, Lord, sa katagumpayan, Panginoon, ng iyong mensahe sa hapong ito, Lord, kami, Panginoon, nagpupuri, nagpapasalamat, Lord, sa iyo. Ikaw lamang, Panginoon, ay aming itataas sa aming bawat buhay, Lord God. Again, Panginoon, touch the hearts of our family, our friends, O God. At higit sa lahat, touch our lives, Lord. Nang sa gayong, Panginoon, kami, Lord, ay makagawa ng paraan, ng kaparaanan, Lord, para ang aming pamilya, ang aming mga mahal sa buhay, ang aming mga kaibigan, Lord, ay magkaroon, Panginoon, ng tamang koneksyon sa iyo, O Diyos. Makapagsimula ang bawat isa ng maganda at tamang relasyon sa iyo, Lord. Again, to you all the glory, honor, power, praises, worship, and thanksgiving. This is our prayer
In your mighty name, Jesus, our God, Lord and Savior's name. Amen, amen, and amen. God bless pa sa bawat. Para po sa ating Lord's Supper, inayaan ko na po ang bawat isa sa atin na kunin na po natin yung ating mga naihandang biskwit na siyang kumakatawan o nagre-represent ng kabanal-banalang katawan ng ating Panginoon. Sige po. Taas po natin mga biskwit. Sinasabi po, "For I received from the Lord what I also pass on to you. The Lord Jesus, on the night He was betrayed, took bread, and when He had given thanks, He broke it and said, 'This is my body, which is for you. Do this in remembrance of me.'" Sabay-sabay po natin tanggapin. Praise God po. Taas po natin ang katas ng ubas na sumisimbolo sa kabanal-banalang dugo ng ating Panginoon. The same way, after supper, He took the cup saying, "This cup is the new covenant in my blood. Do this whenever you drink it in remembrance of me." Sabay-sabay po natin tanggapin. Tayo po lahat ay patuloy na manalangin sa Lord. O Amang Banal, muli Panginoon, sabi sa iyo, Lord, ay nagpupuri, nagpapasalamat, Lord God, sa iyong kadakilaan, Panginoon. Salamat sa iyong dakilang pag-ibig, Lord, sa iyong mayamang habag, Panginoon. Salamat din, Lord, sa privilege, sa opportunity, Lord, na binigay mo sa bawat isa sa amin, sa oras na to, na kung saan, Lord, minarapat mo, Lord, na alalahanin namin, Panginoon, ang iyong dakilang pag-ibig, O God. Salamat, Lord, at nakasama kami sa oras na ito, Panginoon, sa pag-aalala, Lord, ng iyong pag-ibig, O God. Purihin ka, Panginoon, sambahin ka. Ito ang aming dalangin sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen, amen, at amen. Amen. Isang mapagpalang hapon sa ating lahat, mga kapatid. Tunay nga po na napakabuti ng Diyos sa ating mga buhay. Maging sa mga salita niya na ating natunghayan, tunay nga na napakabuti ng Diyos. Amen. So, sa pagkakataong ito, buksan po natin ang ating mga Bible sa Aklat ng Mga Awit 4, verse 5. Mababasa po natin dito, "Nararapat na handog inyong ialay. Pagtitiwala nyo kay Yahweh ibigay." Amen. So, ang utos po ng ating Panginoon sa atin sa hapong ito ay ialay po natin kung ano ang deserve ng Panginoon sa ating mga buhay. Yung pagpapala na ating natanggap mula sa ating pagising hanggang sa ating pagtulog, mula Lunes hanggang Linggo, ay sapat ang biyaya ng ating Panginoon. So sa ngayong pagkakataong ito ngayon, ang gusto ng Diyos ay ialay rin natin sa Kanya kung ano ang deserve niya. Yung ating time, yung ating talent na pinuposes natin, yun ang gusto ng Diyos na i-offer natin sa Kanya na nanggagaling sa ating mga puso. Amen? Bakit po? Ano man ang ating mga nararanasan, alam natin yung kalinga ng Panginoon ay nandyan para sa ating lahat. Basta ating lang ipagkatiwala sa Panginoon anuman ang ating mga nararanasan. Amen? So alam po natin na ang mga biyaya po na mga nalikom ng ating iglesia, ito rin po ay ginagamit natin sa mga taong nangangailangan ng kanyang kalinga sa literal na aspeto at sa lalong-lalo na sa spiritual na aspeto ng ating mga buhay. Salamat sa Panginoon. Tayo'y manalangin. O Diyos, pinupuri ka namin, pinasasalamatan sa mga bagay, Lord, na ginawa mo sa aming buhay. Salamat, Panginoon, sa pagpapala na aming natanggap mula sa iyo. Salamat, Panginoon, sa mga bagay, O God, na inalaw mo, Panginoon, na magkaroon kami, Panginoon. Lord, maraming salamat. Dalangin namin patuloy, O God, na magamit namin, Panginoon, ang aming resources sa paglilingkod sa iyo, Panginoon. Magamit namin, Lord, ang mga bagay, O God, na aming pinuposes sa pagtulong sa aming mga kapwa, O God.
Maraming salamat, Lord, na kung saan ginamit mo rin ang aming iglesia na daluyan ng mga pagpapala, O God, sa mga taong nangangailangan, O God. Maraming salamat, Lord, sa mga kapatiran na magkakaloob. Dalayan ko patuloy, O God, more blessing upon us, O God. Maraming salamat, Lord, upang sa pagkakataon pa noon na kung saan nangangailangan, O God, ang aming kapwa, O God, kami ay nagiging channel of blessing, O God, para sa kanila. Maraming salamat, Panginoon. Ini-offer namin, O God, ang mga halagang nalikom, O God, Lord, upang sa ganun, O God, ay maging kagamit-gamit, Lord, sa iyong iglesia. Ito pong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Sa ating pong pagtatapos, huwag po natin itahan ang gagawin ng ating Panginoon sa ating mga buhay. Dahil tunay, ang ating Panginoon ay limitless. Kaya tayo po ay manatiling ko ng ating Panginoon. Say goodbye to little limitation. Say hello to the God of all creation. Yeah, I know it's been you. Yeah, I know it's been you. Para po sa ating pagtatapos, tayo po lahat ay sa Panginoon. O dakilang Diyos, ang makapangyarihan sa lahat, Lord, sa oras na ito, Panginoon, muli o God, kami nagpupuri, nagpapasalamat sa katagumpayan, Lord, na dulot mo sa bawat isa sa amin, O Diyos. Lord, salamat, Panginoon, sa buhay, Lord, ng aming mga bisita, O God, mga first-timer na bisita namin, Panginoon, sa mga bisita namin, Lord, na ilang linggo na namin nakakasama, Lord, ilang buwan na namin nakakasama, Panginoon. Maraming salamat, Lord, sa bawat buhay nila, O Ama. Salamat din, Panginoon, sa buhay, Lord, ng iyong iglesia, O God, sa buhay ng mga leaders, Panginoon. Sa oras na ito, Panginoon, Lord, patuloy, O God, kami sa iyo, Lord, ay lumalapit, O Ama. Dumudulog, Lord, sa iyong kabanalan, sa iyong kapangyarihan, Lord God. Panginoon, sa mga oras na ito, Lord, I pray
sa bawat isa sa amin, O Diyos, sa bawat tahanan, Lord God, ang iyong ibayong proteksyon, Lord God. Proteksyon, Panginoon, laban sa mga gawa ng kalaban, Lord. Dalangin ko, Panginoon, na nawa ang maghari, Lord, sa bawat tahanan, Panginoon, ay walang iba kundi ang kagalakan, kapayapaan at ang pag-ibig na dulot mo, Lord, sa bawat pamilya, Panginoon. Nawa, Lord, sa kanilang bawat tahanan, O Ama, ay mai-represent nila, Lord, ang iyong pag-ibig, Lord God, sa pamamagitan, Panginoon, ng pagkakaroon ng pagmamahalan sa bawat isa sa kanila, Lord God. Lord, sa mga oras din ito, Panginoon, na tinataas din namin sa iyo, O God, yung bawat pinansyal na pangangailangan, Lord, na aking mga kapatiran, Panginoon. Nadalangin ko, Lord, na punuin mo, Lord, ang kanilang mga pangangailangan, O Ama. Ganun, lalo-lalo na, Panginoon, yung mga estudyante, Lord, tinataas ko sila sa iyo, Lord, dahil ngayon, Panginoon, ay halos lahat na, Panginoon, ng mga estudyante ay nagsimula na at nakabalik na sa kanilang mga paaralan, Panginoon. Dalangin ko, Lord, na patuloy, O Ama, na isustain mo ang kanilang mga pangangailangan, Panginoon. Lord, salamat, dahil patuloy na ariyan ka, Lord, na laging handa, Panginoon, na tumugon sa aming mga bawat panalangin sa iyo, Lord God. Lord, sa mga kapatiran ko, Panginoon, na may mga karamdaman, Lord God, hindi ko na sila iisa-isahin sa oras ito, Panginoon, but alam ko, Lord, dinideclare namin, Lord God, that you are an all-knowing God, Panginoon. That's why alam mo, Lord, kung sino sa bawat isa ang may karamdaman, Panginoon. Dalangin ko, Lord, yung mga kapatiran namin, Lord God, na nag-maintenance, Lord God, yung mga kapatiran namin na maaaring may mga ubo ngayon, may mga sipon, may mga trangkaso, Lord God, may mga nananakit ang katawan dahil sa pagod, Panginoon, may mga nakakaranas ng stress, O God, yung mga kapatid namin, Panginoon, na nasa hospital, Lord Jesus. Dalangin ko, Panginoon, Lord God, sa bawat isa sa kanila, Lord God. Sang lugar man sila, Panginoon, naroon, dalangin ko ang iyong kalakasan, Lord God, ang siyang maging kalakasan ng bawat isa sa kanila, O Ama. Kayo nakababatid, Lord, ng mga karamdaman ng bawat isa. May malubha, Lord, may mga very minimal lang, Lord God. But lahat ng ito, Panginoon, ay nangangailangan ng iyong pagpapagaling at pagpapalakas, Lord God. That's why lumalapit kami sa iyo, Panginoon, na may kapakumbabaan, O Ama. Dalangin ko, Lord, na ihipuin mo sila, Panginoon, ng iyong mapagpalang kamay, O Ama. Lord, ganun din, Lord God, sa oras na ito, Panginoon, patuloy ko rin dinadalangin sa iyo, O Ama, ang aming bansa, Lord. Salamat, Panginoon, dahil sa ulat, Lord God, na medyo bumababa na, Panginoon, ng bilang, Lord, ng infected, Lord, sa aming bansa. Patuloy ka, Panginoon, na kumilos, Lord, sa aming bansa, Panginoon, at sa mga karatig bansa namin, Lord God. Patuloy, Panginoon, na ikaw, Lord, na mag-bless, Panginoon. Nawa, Panginoon, loobin mo, Lord, na matigil na itong pandemic na to, Panginoon. Pagpalain mo ang bawat bansa, Lord, ang bawat lugar dito sa bansang Pilipinas, O Diyos, ang aming gobyerno, Panginoon, ang aming pamahalaan, Lord, dalangin namin, Panginoon, yung pagkakaroon ng reconciliation, Lord, between the President, the Vice President, Lord God, yung mga senators, congressmen, Panginoon, lahat ng ahensya, Lord, nawa magkaroon na, Panginoon, ng unity, Lord, sa aming bansa, Panginoon. Nang sa gayon, Lord, muli mong ma-restore, O God, ang aming bansa, Panginoon, patungo sa kaunlaran, O Ama. Lord, sa nalalapit din, Panginoon, na eleksyon, dalangin, Diyos, na patuloy kang kumilos, Lord God, nawa, O God, na sino man, Panginoon, ang iyong mapipili, Lord, ang iyong loloobin na maupo bilang presidente namin, Panginoon, dalangin namin, Lord, na ito'y gawin mo, Lord, para magbigay daan, Panginoon, sa iyong magandang plano sa aming bawat buhay, Lord God. Panginoon, ikaw lamang, Panginoon, ang aming aasahan, O Diyos. Lord, sa aming mga kapatiran sa iba't ibang bansa, Lord, sila Nanay Soli, sila Ate Christy, Lord God, sila teacher, yung kaibigan, Panginoon, ni
Sister Darlene, Panginoon, dalangin ko, Lord, na patuloy kang kumilos sa bawat isa sa kanila, Lord God. Ganun din, Panginoon, yung aming mga kapatiran sa mga aming out of town, Lord God, yung aming mga kapatiran, Panginoon, na nasa karatig bayan, Lord, sa bayan, Panginoon, ng Tarlac, ng Ilocos, Panginoon, ng La Union, ng Baguio, Lord, ng Cavite, Lord God, Panginoon, patuloy kang kumilos sa bawat isa sa kanila, Lord God, sa mga kapatiran namin, Panginoon, dito sa proper ng Pasig, dito sa San Juan, Panginoon. Ganon din, Panginoon, dito sa Taytay, Lord God. Panginoon, patuloy ka, Lord, na madakila sa bawat isa, Lord. Dalangin ko, Panginoon, puspusin mo ang bawat isa ng iyong paghahari, Lord, ng iyong banal na Espiritu, Panginoon. Ngayon sa oras ito, Panginoon, sa hapong ito, Lord God, hayaan mo, Panginoon, na igawad ko ang iyong mayamang biyaya sa bawat isa sa amin, Panginoon. May the grace of our Lord Jesus Christ and the love of God and the union, the Holy Spirit be with us all forever and ever. Amen, amen, and amen. Have a blessed Sunday po sa bawat isa. Stay safe po and stay blessed.